Kabayan, paano nga ba makakatakas sa OFW rat race ngayong 2025? At isa pang napaka-importanting tanong na dapat nating masagot, may exit plan ka na ba habang ikaw ay nasa abroad pa? Napaka-importanting tanong na dapat masagot by the end of this video. Pero pag-usapan muna natin, ano nga ba ang OFW rat race? Ang OFW rat race ay isang cycle kung saan ikaw ay galing sa inyong bahay, lilipad ng ibang bansa, magpapadala ng remittance sa Pilipinas, magtatrabaho, and then balik na naman sa bahay, and after some time, magre-renew na naman ang contract, and the cycle continues hanggang pagtanda natin. Ano ba yung isang pinakamalaking epekto at ano ba yung naghihintay na kinabukasan sa atin if hindi tayo makakatakas sa OFW rat race na ito? Habang ikaw ay nasa abroad, napapaisip ka at hindi mo namamalayan na lumiligid pala ang panahon. Na habang tumatagal ay mas lalong nababaon tayo, hindi lang sa utang, kundi sa pighati because tayo ay malayo sa ating mga pamilya. Minsan napapaisip tayo kung kailan ba tayo makakauwi ng Pilipinas nating mahal. Isa sa pinaka masakit na realidad is habang tayo ay nasa abroad pa at malakas, usually ang mga OFW ay umuwi na matanda na at meron na pong mga sakit. At ito po ang masakit na katotohanan. Yung mga pamangkin at mga kamag-anak na tinulungan natin nung nasa abroad pa tayo ay merong malaking chance po na hindi na nila tayo matutulungan pag nasa Pilipinas na tayo dahil sila man din po ay meron ng kanya-kanyang responsibilidad. Masakit na katotohanan pero ito po ay nangyayari sa ating lipunan. Hanggang kailan ba ako mag-a-abroad? Napaisip ang isang OFW. We need to understand na dapat meron po tayong exit plan para tayo ay makapag-for good sa Pilipinas. Ano ba yung exit plan natin, Jay? Ang exit plan natin, pinakauna ay financial literacy. Hindi po tayo makaka-exit kung wala po tayong sapat na kaalaman pagdating sa kaperahan. We need to understand again na ang rason bakit tayo nag-abroad ay dahil po sa ating finances or kaperahan. Number 2, bigyan po natin ang sarili natin ng oras para matuto about savings and investment. Number 3, dapat meron po tayong disiplina. Hindi po gastos ng gastos. Kailangan po natin mag-ipon para pagdating po ng panahon na tayo mag-for good na, meron po tayong naitabi para sa ating sarili. Number 4, kung kaya po natin, mag-increase po tayo ng income para naman mas malaki yung maitatabi natin. And number 5, pinaka-importante, dapat meron po tayong platform na honest at platform na merong magandang hangarin para tayo ay makapag-invest. Ang tanong, paano ba ako magsisimula dyan, Jay? Sa tinatawag natin na exit plan para makapag-for good. Pwede ka magsimula by attending free. Libre lang po ito, no? Na financial seminars sa IMG. Yes, libre lang po ang mga financial seminars namin dito sa IMG or International Marketing Group. Isa pong kumpanya ito na nagbibigay ng free financial literacies sa mga Filipino. At naglalayon na makapag-educate ng 30 million Filipino families by the year 2030. Para mas matuto ka pa kung paano makakatulong si IMG sa exit plan mo sa abroad, mag-comment ka lang sa baba ng exit for one-on-one coaching for free lang po, no? Wala po tayong sinisingil kahit na piso. God bless po, kabayan. Maraming salamat. Yun lang po. And this is J. Mark again, one of your financial educators dito sa IMG. Ingat!